Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon ay ikalawang araw ng buwan ng Oktubre, ang buwan ng pagdarasal ng Santo Rosario. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong ang pagsunod sa ating Panginoon ay hindi biro. Ang pagsasabi, maglilingkod po ako sa iyo, Panginoon, susunod po ako sa iyo, Panginoon, ay dapat pinagdarasalan, pinagninilayan, upang anuman ang mangyari sa paglilingkod, walang bibitaw, walang aalis. Ganito ba ang sitwasyon natin sa ating buhay pagsunod at paglilingkod? Nung araw ba na tayo ay nagdesisyon na susunod at maglilingkod sa ating Panginoon sa ating sariling pamamaraan o maging sa mga samahan na kinabibilangan natin ngayon? Talaga bang ang desisyon na yon ay pinagdasalan, pinagnilayan? So bakit ko ito sinasabi? Kasi may mga ilan sa mga nagdesisyon na sumunod at maglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang mga samahan na kinabibilangan dahil sila ay na-recruit at hindi makatanggi at hindi na makapagsalita. May mga pagkakataon sa pagdedesisyon na maglingkod, ang samahan na gustong mapaglingkuran ay kung saan nandoroon yung mga kaibigan, yung mga kakilala, yung mga gustong kasama. Kapag ganito ang ilan sa mga magiging dahilan kung bakit tayo maglilingkod, kapag dumating ang matinding pagsubok, para bang napakadaling bumitaw. Kapag nagkaroon ng kaunting problema, para bang napakadali ang magbitaw ng anumang salita. Dahil ang paglilingkod ay hindi naman talaga pinagdasalan, hindi naman talaga pinagnilayan. Sabi ng ating Panginoon, sumunod ka sa akin. Pero anong sagot ng tao na tinawag? Hayaan po muna ninyo na ipalibing ko ang aking mga magulang. Kung tutuusin kapag aalamin natin ang konteksto ng kwento na ito, hindi naman talaga patay ang kanyang magulang. Pero ang sinasabi lamang niya, mayroon pa po akong mga dapat asikasuhin, dapat tapusin, dapat pagbuhusan ng aking buong sarili sa aming tahanan. Pagkatapos po ng lahat ng iyon, saka ako susunod sa inyo. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Kung talagang gusto mong sumunod at maglingkod, magagawa mong iwan at talikuran ang lahat. Pero ikaw, kung talagang naniniwala ka na gusto mong maglingkod at sumunod, halika, sumunod ka sa akin. Sabi ng isa, kahit po saan, Panginoon, susunod ako sa inyo. Medyo may yabang ng kaunti. Sigurado ka, alam mo ba yung sinasabi mo? Alam mo ba yung gusto mong gawin? Alam mo ba na ako, anak ng tao, wala man lamang akong maituturing na sariling akin. Wala akong ipagmamalaki sa mundong ito. Mabuti pa nga yung asong gubat, may lungga. Mabuti pa nga ang ibon, may pugad. Pero ako, sabi ni Jesus, wala man lamang akong matulugan o mapagpahingahan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo na gusto mong sumunod sa akin kahit saan? Kung talagang gusto mong sumunod sa akin
kahit saan, dapat malinaw sa iyo na ang patutunguhan ko ay krus. Ang magiging katapusan ng buhay ko sa mundong ito ay ang maipako at mamatay sa krus. Dahil ang pamamaraan ng aking paglilingkod ay ibang-iba sa pamamaraan ng paglilingkod ng mundong ito. Naparito ako hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Alam mo ba lahat yon? At sa kabila pa ng lahat ng iyon, gusto mo pa rin bang sumunod sa akin? Walang kasiguraduhan, walang anumang assurance, wala kang mapapala, walang maaaring maituring ka na sa iyo sa mundong ito. Ang maipapangako ko lang, kapag nanatili ka sa kabila ng hirap, sakit at kamatayan dahil sa akin, ikaw ay dadalhin ko at makakasama ko sa buhay na walang hanggan. Iyan yung mga ilan sa mahahalagang magandang bigyang diin sa ating narinig na ebanghelyo. Gusto mo bang sumunod at maglingkod kay Jesus? Amen.